Mga kababayan, ako po'y nagulat sa naging pahayag na ito ni VP Sara patungkol po dun sa nangyari sa KOJC. Ito po, pwede niyo pong basahin yan, pero meron pong isang parte dyan na talagang ikinagulat ko. Babasahin ko po sa inyo at ating pong pag-usapan. Sabi po ni VP Sara sa huling parte ng kanyang naging mensahe, kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng KOJC sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. Hindi niya tinatawag na presidente si PBBM. Sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Ayan po nakalagay, Sara Z. Duterte, VP of the Philippines. Ayan mga kababayan. So ito po yung pinag-uusapan ngayon sa bansa natin, yung naging pahayag po ng Vice Presidente, at yun nga po ang kinagulat ko. Humingi siya ng tawad, no? Paumanhin sa mga miyembro ng KOJC sa paghikayat daw niya sa pagboto ng mga ito kay PBBM. Gusto ko lamang pong sabihin na kahit po hindi ko binoto ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ako po'y sumusuporta sa magagandang polisiya niya at sa mga pro-Pilipino na ginagawa niya para sa ating bansa. Sinusuportahan ko po ang kanyang pamamahala at nirespeto ko po ang kanyang presidency. Ngayon, hindi po ako sumasang-ayon dito sa sinabi ni VP Sara na talagang sobrang nakakadismaya na po ang kanyang mga nagiging statement. Ang kanyang nagiging behavior sa publiko, basically. Katatapos lamang po nung budget hearing nila, yung sagutan nila ni Senator Risa. Marami pong nadismaya sa naging sagot niya dun sa simpleng tanong ni Senator Risa Hontiveros. At may susunod pa na Congress hearing. So ano kaya ang magiging approach niya sa mga kongresista na bubusisi ng hinihingi niyang budget, no? Magiging kagaya ba ng approach niya kay Senator Risa? At madidismaya na naman ba ang mga tao? At ito nga po, no, na talagang ikinagulat ko. Nasa tingin ko ay hindi ito makakatulong sa kanya. Dahil kung humihingi siya ng paumanhin sa mga miyembro ng KOJC sa pagboto kay PBBM, ang na-open dito ay yung mas maraming Pilipino na sumusuporta sa Pangulo. So, kung sinasabi niya dito sa paghingi niya ng paumanhin sa mga miyembro ng KOJC na tila nagsisisi siya sa paghikayat niya sa mga miyembro ng KOJC na bumoto sa Pangulo ngayon, ano kaya ang iisipin ng mga sumusuporta sa Pangulo at sa pamahalaan ngayon? Hindi lamang ng mga loyalista, ng ibang tao pa na pro-government. Ano kaya ang magiging reaksyon? Sa tingin ko mga kababayan, madidismaya na naman po. Kaya hinihikayat ko po kayo na ilagay nyo ang inyong opinion sa comment section, lalong-lalo na sa mga loyalista at sumusuporta sa Pangulo at sa mga pro-government. Babasahin ko yan at kung may pagkakataon ay babasahin ko po sa video ng maipaalam ko sa inyo kung anong naging reaksyon ng mga Pilipino sa pahayag na ito. Dahil ito po'y talagang nakakagulat. Ito po'y diretsahan na talagang patama po sa Pangulo. Ano kaya ang magiging reaksyon ng Pangulo? Pero ang mas concern ko, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga Pilipino na sumusuporta sa pamahalaan ngayon at sa Pangulo? Siguro hindi ito pinag-isipan ni VP Sara. Ito po ay magdudulot ng, sa tingin ko, negative reaction at pagkadismaya ng mga Pilipino. Mga kababayan, bago ko po tapusin ang video, gusto ko po magbahagi ng good news. Ito po, sa susunod na taon, may karagdagan na naman na allowance para sa mga guro. Public school teachers, other government employees to get 7,000 medical allowance in 2025. That's on top of the 10,000 allowance na pinirmahan na batas ng Pangulo. And ito po sa Atty. Lenny ay nakalagay dito, bringing hope to the table, pinangunahan ni Atty. Lenny ang ginanap na launch ng feeding program para sa mga kabataan. Ang proyektong ito ay isa sa mga programa ng Angat Buhay in partnership with Rise Against Hunger. Ayan po. Bakit ko po ibinahagi sa inyo ang good news na ginawa ni Atty. Leni Robredo at ang good news na ginagawa ng pamahalaan para sa ating mga guro? Dahil gusto ko po na ipaalam sa inyo na hindi puro bad news ang nangyayari sa Pilipinas. May mga good news din. At gusto ko pong iparealize sa inyo na kung tayo ay marunong mag-set aside ng ating pagkakaiba-iba sa politika, ng ating pagkakaiba-iba sa kulay ng politika, kung kaya natin yung iset aside
every after election at gumawa ng mga bagay na pwede natin gawin para magtulungan tayo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Iisa lang po talaga ang patutunguhan natin, ang kaunlaran, ang kaginhawaan ng buong Pilipinas. At sa mga tao na patuloy na sumusuway sa batas at patuloy na gumagawa ng drama, sana po yung makita nyo ang nakikita naming mga Pilipino, na kami, majority ng mga Pilipino, na nararapat nating gawin pare-pareho para sa bansa natin. Yun lamang mga kababayan, patuloy po tayo magre-raise ng awareness at magsasalita para sa bansang Pilipinas. Salamat po, sana'y makapag-comment kayo at malike nyo ang ating video.